Sabi ni di ba, ni Police Brigadier General Jean Pajardo, na itong mga gumagamit daw ng droga ay mga social user, ay kailangan lang nilang i-extend ang kanilang energy para makapag-overtime sa trabaho at mayroon silang lakas sa pag-overtime nila. Tapos pagkatapos niya sabihin yun, nagkalat din sa Facebook yung mga lumalabas na mga addict na gumagamit, mga addict na kung ano. Ayun nga pala. Ito, may singit ko lang. Kanina ata, ikaw ata nag-share na may bus driver na nag-overtime. Tapos, gumanon. Jay, makorek kita. Hindi addict yun. Ano ba? Nagdadag lang ng oras. Nagdadag oras lang yun. May tawag doon. May tawag siya doon. Browner. May tawag si General Pajardo doon. Social user. Meron daw bago ngayon sa Bicol dahil ang Bicol sumikat daw sa Saan? Bicol Express. Ngayon may bago raw Bicol Express. Ano yun? Yung diretso sa bulsa. Yun. May ganun na ngayon, Bicol Express. Totoo ba yun? Nagsimula kasi ang Bicol Express na yan, partner, sa train. Yung train, yung PNR dati. Tinatawag yun na Bicol Express. Na parang naging kapangalan na rin ng yung Bicol Express na maanghang. Pero ngayon pala, katulad ng sinasabi mo, may Bicol Express from Nakabanang Bayan, diretso sa bulsa. Dadaan lang yung saglit sa kontraktor. Pero diretso sa Bicol. Na yung Bicol Express na tawag yun? Doon. Parang ako... Hindi ko alam. Money Express ang tawag doon. Pero ito, partner, mga partners, ayan, nakikita natin. Yan po yung kasalukuyan. Kanina, taken earlier this afternoon. Grabe talaga yan. Kaya mag-iingat po. At dyan, paalala lang sa mga kababayan natin na luluwas at uuwi ng Bicol, vice versa, or luluwas ng Maynila. Kasi dyan sa bandang Lupi, Camarines Sur, mayroon diyang nag-landslide na kalsada. Yan yung tulay na lagi naming dinadaanan na laging sira. Hindi ko malaman kung bakit laging sira yan. Pero doon po ang problema natin. Naging one way, so stop and go po ang mga sasakyan. Yan, haba niyan. Minsan umaabot yan sa 20 kilometers na traffic, mga partners. Oo. Grabe. Kaya grabe, matindi talaga yan. Kasi nung umuwi ako sa Bicol, medyo ganyan ang doon ang pangyayari, traffic talaga. Paano pa ngayon? Sobrang siguro talagang... Mas lalo ngayon. Kasi katulad ng yung mga yung mga kalsada dyan, mga partners, na sa the last time na umuwi ako, ay talagang parang hindi siya namiminta yun. May nakita nga akong lubaka, napakalalim. Ganun lalim po. Nun, parang hindi namimintain. Ayan. Basta maraming lubak dyan sa bandang Quezon, at dyan sa Camarines Sur. Hindi ko alam kung bakit baka naghihintayan sila kung sinong gagawa. Pero okay na rin yung traffic na yan. May ayuda naman reklamo ng reklamo. Basta may ayuda. Hayaan nyo na mag-traffic. Basta may ayuda, Ang problema, partner, sana all nakakatanggap ng ayuda. Yun lang. Diba? But anyway, ganun pa man. Sige, habaan ng pasensya. At kung mayroon kayong mga alam na ruta. Alam ko diyan sa Del Gallego, ay sa bandang Camarines Norte, sa Paracale, mayroon diyang hindi siya shortcut, Mahaba yung kalsada na yon, pero kung hindi naman traffic doon, mas pipiliin ko na doon na lang ako dumaan. Medyo maluwag-luwag kasi doon. Kaysa dito. Yung nga lang, mag-ingat kayo sa bandang pababa. Kasi may mga doon, yung lubak-lubak talaga. Madadaanan mo. Bago raw ruta Kasi meron ako nabalitaan. May magpapasko raw sa Baguio. Alam mo naman, pag Baguio, pagka holiday, traffic may bagong ruta. Ano na naman? Mag-helicopter. Helicopter. Hindi nila alam yung problema natin Wag na, ayaan nyo na yung traffic basta may ayuda. Pero ito may sasabihin ako Kasi ito yung napaka-malinaw na korupsyon dito sa Pilipinas. Kung matatandaan nyo, sa sinabi ni BP Sara, 2 tao lang ang humahawak ng budget ng Pilipinas. Tapos kung isipin nyo, halos 2 lugar din sa Pilipinas ang halos parang walang progress or pag-upgrade. Sa Tacloban, yung mga palengke doon, mga court, ganun. Pa rin, napag-iwanan na ng ibang mga lugar. Diyan naman sa Bicol, laging baha. At ito yung traffic. Kalsada. Partida kung sino pa yung may mga hawak ng budget ng Pilipinas, yung mga lugar pa nila na pag-iiwanan. Napakagandang punto yan. Subalit, datapwat, eto mga partners, kapapasok lang na balita.
Ito, petisyon na nagpapadiskwalipika kay senatorial at aspirant Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagtakbo sa 2025 election dahil sa misrepresentation, binasura ng COMELEC First Division. Si Margot Gonzales, magbabalita live. Yes, magandang gabi, Master Judea. Binasura nga ng COMELEC First Division yung petisyon na nagpapadiskwalipika kay independent senatorial aspirant Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagtakbo sa 2025 elections dahil sa misrepresentation. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, moot o wala nang dapat pagdesisyonan sa petisyon ng labor lawyer na si Sunny Matula dahil tumatakbo ng independent candidate si Pastor Quiboloy matapos itong i-withdraw ang kanyang nominasyon mula sa Workers and Peasants Party o WPP. Nilinaw naman ng dibisyon na walang nakasaad sa probisyon sa Omnibus Election Code na maaring maging direct ground ang issue sa kanyang kona para sa diskwalifikasyon. Ayon kay Matula, hindi daw kasi otorisado ang nakuhang kona ni Pastor Apollo. Pero ayon sa COMELEC First Division, kahit pa unauthorized ang nakuha nitong kona mula kay Atty. Mark Tolentino, hindi ito ground for misrepresentation. Una na rin sinabi ni COMELEC Garcia na in good faith ang pagtanggap ni Pastor Apollo ng nominasyon mula kay Tolentino na nagpakilalang authorized signatory ng WPP kay Pastor Apollo. Ayon sa COMELEC Division, walang merito yung hiling ni Matula na madiskwalipika si Pastor Apollo dahil sa mga kaso nito dahil ayon sa Division, wala pa namang final judgment ang korte laban kay Pastor Apollo. Bigurin daw ang petitioner na patunayan na nuisance candidate o pampagulo lang sa halalan si Pastor Apollo. Kamakailan ay sinabi na rin ng COMELEC na kasama na si Pastor Apollo sa finalist ng mga legitimate na mga kandidato para sa pagkasenador kung saan nga pang 52 ito sa balota. Sisimula naman, Master Judea ng COMELEC ang pag-iimplementa ng mga balota sa January 6, 2025. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzales, SMNI News. Margot, no? Kasama nga pala natin dito si Coach Oli at of course si Jay Guevara. Margot, sali kami ha. Okay, anyway. Ay, magandang gabi po. Yes po. Okay. So may tanong ako sa iyo, Margot, ito lang ba ang natatanging petisyon nila laban sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy o meron pa silang binabalak o meron pang nakabinbin? O ito lang? Yes po. So far, itong kay Matula lang yung na-file dito kay laban kay Pastor Apollo doon sa COMELEC. At ito nga ay it's a very good news na ito po yung naging desisyon ng COMELEC First Division na ilahad naman po ng mabuti doon sa ruling ng division yung mga grounds na ng petitioner, pero sabi nga ng COMELEC Division, sa lahat ng grounds na nilay down ng petitioner, Sunny Matula, ay wala daw pong merito itong lahat ng mga petition niya o itong mga grounds na ibinigay niya sa COMELEC Division para nga i-disqualify at gawin niya o i-declare ang nuisance candidate si Pastor Apollo. Ayun. So napakagandang balita nito, Margot. Tuloy ang pagtakbo ni Pastor Apollo C. Quiboloy at hindi nagtagumpay ang kasamaan. So number 52 sa balota, tuloy-tuloy yan. Margot, may katanungan din ang ating mga kasama dito, si Coach Oli. Margot na lang sa akin. Hi, Coach. Yes po, magandang gabi po. May tanong lang ako kasi pwede pa bang magreklamo? Kasi baka mamaya meron na namang susunod na reklamo kay Pastor Quiboloy. May idea ako kung pwede pa bang magsampa ulit ng reklamo dahil meron din kaming gustong ireklamo na pwede bang tumakbo ang isang convicted child abuser? Baka pwede pa nating ihabol. Tama. Opo, pwede pa po. Any complaints po or mga petisyon na pwede nating ma-file ay pwede tatanggapin pa po yan ng komisyon. Ibig sabihin po, wala pong timeline or wala pong limit kung kailan natin pwedeng isampay yung mga gusto nating ireklamo, yung mga petisyon para sa mga reklamo sa mga particular na tumatakbo para po sa 2025 elections. Ayun, maganda yun. Pero itong malinaw din dito, kasi ang sabi ng COMELEC, itong pwede pang mag-file ng MR, itong si Matula. Meron siyang 5 days ata, if I'm not mistaken, meron pa itong 5 days para mag-appeal. And kapag sakaling i-appeal niya pa yung desisyon ng First Division, i-aakit naman ito sa COMELEC Adbank. Okay. Jay Guevara, may question ka? Ako, hindi rekta kay Margot yung sasabihin ko. Sige. Rekta dito sa mga to eh. Ba't talagang pinupunteriya si Pastor na ipetisyon? Unang-una, ilan ng may mga kasong convicted at nahatulan ng korte dyan sa
gobyerno, nandiyan si Erwin Tulfo. Ilan ng ano niyan? May mga 5 nakabit na ata. kaso. 5. Hindi ko sure kung 5. Bakit yun ayaw nyo ipetisyon? Samantalang si Pastor, hindi pa nga nahatulan ng korte yan. At yung kaso na ginawa nyo, matagal ng binasura yan, na inungkat nyo lang ulit, binuhay nyo. Tapos ngayon, kayo pa yung may ganang pag-initan si Pastor na ipetisyon. Dito, mga partner, napakaliwanag nito na ngayon pa lang natatakot na sila. Dahil kapag sa oras na nanalo si Pastor bilang senator at maipatupad yung death penalty sa mga korap na mga politiko, doon sila kinakabahan. At lalong-lalo na, kasi ano yan ngayon kapag hindi ka nila kalibel sa pagnanakaw nila, ganyan ang gagawin sa'yo. Yun. So, any reaction doon sa sinabi ni Partner Gray, ni Partner Jay, Margot? Nandiyan po ba? Actually, yan nga rin yung pinagtataka natin kasi parang talagang pinag-iinitan nila si Pastor Apollo, samantalang may mga senatorial aspirant naman ngayon na mas dihamak naman na dapat hindi tumakbo sa pagka-senador. Yun nga, given na yung mga ibang senatorial aspirant, may mga issues sa kanilang mga nationality, yung iba convicted ng child abuser, pero talagang qualified pa rin na tumakbo sa pagka-senador. Ito pa kaya si Pastor Apollo na in the first place, in good faith na tinanggap yung kanyang nomination from Attorney Tolentino. And second, wala pa namang hatol o final verdict yung korte doon sa mga naisampang kaso, mga gawa-gawang kaso against sa ating pinakamamahal na pastor. Yun. Margot, pwede kaya yun, ma'am, kapag kung sakali man, kasi hindi natin alam talaga pero wag naman sana mangyari Dapat kapag pinipetisyon si pastor, dapat ipetisyon din yung mga tumatakbong senator, congressman na may mga kaso at may mga records sa ipinagbabawal na gamot. Dapat ganun ang magiging rules niyan Yes. Kasi ang pangit naman na ipipetisyon nila si pastor, tapos yung mga hinayupak na yan nandyan pa rin sa gobyerno at tatakbo pa, di ba? Yun dapat ang mangyari dyan, maging patas na lang. Tama. Actually, alam mo yung COMELEC always open yan sa mga petisyon na maaari na talaga nating ma-file. Kung talagang sa tingin natin ay yung mga particular candidate is not qualified to run. And yan naman ang lahat ng grounds naman yung bubusisiin yan ng first division, i-raffle yan kung sa first division, second division, then bubusisiin yung mga grounds na pwede nating ma-lay down, yung mga ma-lay down nating grounds para yung particular na kandidato ay talagang ma-disqualify. Especially kung sa tingin natin ay hindi talaga sila qualified to run at magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Margot, may pahabol lang akong question regarding dito sa darating na election. Kasi parang nabago ata yung guidelines ng COMELEC regarding dito sa campaign, no? So, mayroon bang pagbabago dito katulad ng mawawala ata itong parang yung para sa disqualification? Ano ba yun? Yung parang okay lang kahit yung mag-kampanya sila ng maaga and up until late? Ano ba yung tawag doon? Okay. Ganito kasi, dahil nga technically, hindi pa mako-consider na mga kandidato, yung mga aspirants natin ngayon kasi yung election period, magsisimula pa yun sa January and yung campaign period, magsisimula pa sa February. So ngayon, wala pong bawal. Hindi po bawal yung pagpapaskil ngayon ng mga kung ano ng billboard, yung mga flyers na lumalabas po sa mga iba't ibang kandidato, yung mga early campaigning, hindi po yan pinagpabawal sa ngayon. Dahil nga po makukonsidera lamang silang kandidato kapag nagsimula na po yung campaign period sa February 2025. And doon naman, ang iba pang mga pagbabago na alam din natin pagdating po sa social media registration. Kasi nga po, di ba nung sa unang resolution ng COMELEC, kahit yung mga individual or kahit po yung mga private entities na magsusuporta o mag-express po ng support for a particular candidate, ay kailangan magparehistro ng kanilang mga social media accounts and pages. Pero dahil nga po may issue sa freedom of expression doon, minabuti po ng COMELEC na alisin yung provision na kahit yung mga private individuals
ay kailangan nilang maiparehistro yung kanilang mga social media accounts. Yan po yung mga so far na mga pagbabago po doon sa resolution ng COMELEC dahil nga po naniniwala yung komisyon na meron nga namang issue sa freedom of expression pagdating po sa kahit pagbabawal po sa mga private individuals na mag-express wantonly or mag-express openly sa isang particular na kandidato. Okay, so may pahabol na question si partner Jay, Margot. Ma'am Margot, ano bang proseso ng ano bang proseso ng pagpetisyon? Halimbawa, buong pamilya ko may gusto kaming ipetisyon na na isang politiko. Paano ho ba ang proseso niyan? Yes po, alam mo, kahit isa kang common tao, isa kang common na individual, pwede po tayo magpetisyon doon sa COMELEC. Kailangan lang po natin ihanda yung mga documents natin, yung ating mga tawag dito, yung mga grounds natin, bakit kailangang i-disqualify yung isang particular na kandidato. Pumunta tayo sa Clerk of Court sa COMELEC for submission ng lahat ng ating mga documents. And hihintay lang naman natin ang maaring na kasunod po niyan yung COMELEC. Pagkatapos basahin yung ating documents, petitions, ay papasagutin naman yung respondent. I mean, yung pinipetisyon natin na sumagot doon sa arguments or doon sa petition na inihain po natin against them. And then, kapag sumagot po yung respondent na yon, diyan po magkakaroon ng desisyon or submitted for resolution. Diyan po pag-aaralan ng COMELEC yung ating petisyon at yung sagot naman ng respondents doon sa ating petisyon. At kapag nakitaan po nila ng ground na para kampihan po tayo, katigan yung ating mga petisyon, syempre kakatigan po tayo ng division na hahawak po doon sa ating petisyon. Yun, ang galing ni Margot. Maraming salamat, Margot Gonzales. Any last message sa ating mga nanonood? Ma'am Margot, are you there? Yes po, thank you so much po. Okay. Yes po, Okay. magandang gabi po, Pastor. Ayan, nawala na. Alright. So yan po si Margot Gonzales, nagbabalita. Wala na. Wala. Okay, so Tatanong pa naman ako. alright, so ayan po si Margot Gonzales, Tatanong pa naman ako kay Ma'am nagbabalita. Margot kung single siya o hindi. No, wala. Tanungin mo na ng personal, nakakaya sa TV. Personal, magkikita naman tayo niyan eh. Pero alam mo mga partners, may mga balita ako. Ano? Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung source ko, pero Ay, reliable. grabe Ano yung source na yan? Baka mamaya Nag-level droga up. yan, ha? Baka ibang source yan, ha? Doon ko na kaya sa vlog ko isikwento. O, doon na. Hindi, sabihin mo abangan. Di ba? Hindi, ito. Ikaw kasi- Nabalitaan tayo, Wait yung lang mga muna. billboards daw sa EDSA, Ah, nabili na daw. nabili nino. Meron na daw, hindi ka na pwede magpa-scale ng mga... Basta may nagpa-reserve na. Grabe, no? Yan ang... Malaki ang malaki Malaki ang budget. pondo. Malaki ang pondo. Budget. Kilala ko na yan. So ibig sabihin, Kilala ko na yan. yung mga tarpaulins lang nila, yung mga posters lang nila, po pwede ikabit doon. Eh. Basta yung major dito sa EDSA, ano na daw. Medyo thoroughfare na. Pagka ano mo, hindi, naka-reserve na kay ganito. Kay ganito. Grabe. Parang umorder ka lang ng burger, Pero ang bali-balita ko yung mangga, mangga tuloy, si Senator Amy Marcos, nadulas siya kanina, parang sinabi niya na kailangan... Buhay pa naman. Buhay pa. Nangangailangan daw, para nagkakaroon daw ng pag-iipon, paglilikom ng malaking pera para sa impeachment laban kay BP Sara Duterte sa 2025. So, 1 trillion daw ang iniipon nila. Oo. Dami nilang pera. Kung ganunan, kung totoo man yung balita na nag-iipon sila ng 1 trillion, medyo hindi ako naniniwala. Alam mo kung bakit? Sa dinami-dami na nanakaw nila, sa kaban ng bayan, wala pa ba silang ganong pera? Sa kanila Posible. yun. Yung, Diba? yung sa bulsa nila yun. Oo nga. Yung gagamitin para i-impeach si BP Sara Duterte, ibang usapan pa yun. Oo. Labas pa yun. Biruin mo, labas isipin pa mo maigi. Oo. Nung umupo si Marcos, 11 trillion lang ang utang natin. Ngayon, 60 na. Ngayon, naging 16 na. So, ibig sabihin, tingnan nyo kung gaano kalaking pera ang nakuha ng mga yan. Bakit ba ang re-reklamador nyo? May ayuda naman eh. Pasensya ka na. Alam mo, kaya nga, sinabi ni Martin, ang ayuda is justice. Justice. May traffic, okay lang. Ang justice niyan, may ayuda. Yan. Maraming nakakurakot, okay lang. Ang justice niyan ay sa kanila. ayuda. Ayuda. May problema sa baha, walang problema dyan. Ang May hustisya justice, dyan?
Ayuda. Ayuda. Ang solusyon sa problema ng mga Pilipino, Ay! ayuda. Yun. Justice. So yan ang sinasabing social justice, mga kababayan. At talagang inano pa niya pinaninindigan talaga niya yung kanilang mga ginagawa. Gina-justify nila na maganda itong ayuda nito. Sabi pa nga niya yung mga kontra dito sa ayuda, abay, papakita daw nila na bawat sintimo na napupunta sa ayuda ay may resibo at may tao na pinagbibigyan. Hindi daw yung mga katulad ng... Parang pinatatamaan niya si BP Sara Duterte. Kahit anong gawin mo, pinapatamaan niya si BP Sara Duterte. Kasi yung sa confidential funds, di ba, walang mga pangalan. Yung mga alias lang. Tatanga-tanga to siyempre, alias yun kasi confidential funds nga. Tama. Ito, natural. Etong sa ayuda, kailangan mo kunin ang pangalan ng totoong tao na binibigyan nyo. May pagkatanga din Tsaka ito alam nyo ba ang kalakaran sa ayuda? Ito, ano tayo dito, bulgaran Unang-una, halimbawa, sa isang lugar, halimbawa, Davao. Kasi nagpunta yan dun Kahit walang bagyo, dun namigay ng ayuda yan Ang bagyo nasa Maynila. Ang bagyo nasa Maynila, dun namigay ng ganyan kabaliktad ng utak niyan So ganito, ang ayuda, nagkakahalaga ng, sabihin na natin na 10 million para sa Davao. Pero, 5 million lang yung pinamimigay. May 5 million na kupit. Sube. Kasi eto, una-una, ikaw ba naman, halimbawa, bigyan mo buong Davao ng ayuda. Magkano lang yun? Sasabihin niya na ang pondo dyan ay nagkakahalaga ng 20 million. Pero pinamigay mo lang na ayuda is 5 million lang. 5 million lang. Anong tawag doon? Magnanakaw. Justice. Sa totoo yan, partner, no? Justice, tama. Justice ang tawag doon. Totoo yan. May isa pang kasabihan dyan Naalala niyo ba yung sa mga ganyan tawag, pero sa vlog ko lang pwede sabihin. Sa vlog, Eto naalala niyo ba yung buntis na iyak ng iyak? Kasi maghapon siya nakapila. Ang makukuha niya 1.5 lang. Siya napunta kay Kapitan sa DSWD. Nailantad yun, pero nakalimutan na. Wala na istorya. At eto pa, kakilala ko mismo. Yun 5,000 ang akap, di ba? Yun nakalagay doon sa papel, sa dokumento, sa rules. 5,000. Pero ang nakuha lang niya, 3,000. Justice. Pero, papipirmahin ka sa isang papel, di umano, walang amount. Nandiyan yung pangalan mo, pipirma ka sa dulo, pero walang amount. So, sila na maglalagay. Hindi, dapat, doon naman sa pumipirma, dapat, ang hirap kasi sa Pilipino Ang daming tangang Pilipino Alam nyo na wala naman palang amount yun, ba't nyo pipirmahan? Baka mamaya. Bakit nyo hayahan na, malay nyo, pinapirma pala kayo, ibebenta na yung lupa nyo. Hindi nyo lang muna binabasa. Yun ang problema sa atin, mga partners, no? Kasi minsan, yung mga kababayan natin, makakita lang ng blue na pera, makakita lang ng kulay... Malaman lang na may ayuda. May ayuda, nandyan pipirma. Kasi pera nga naman yan. So, sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi natin masisisi ang ating mga kababayan diyan sa pagkuha. Kaya lang, sana naman, yung pinipirmahan nyo, sana hindi mapapahamak kayo, hindi kayo mapapahamak at hindi mapapahamak ang sambayan ng Pilipino sa pinipirmahan nyo. Coach Oli. Alam mo isa rin yan. Kailangan, pag sa bawat tanggap nyo ng ayuda, tatandaan nyo, damay ang buong Pilipino. Buong Pilipinas po yan. Kasi pag tinanggap nyo ayuda at binoto nyo yan at yan, politiko na yan ay palpak, pinahamak nyo ang Pilipinas. Tingnan nyo, Ito po ay wala po tayong sisihan. Ito po ay pagbalik tanaw lang. Diba? Yung mga bumoto kay Marcos, nasaktan sila dahil nabudol sila. Partner, mas masakit sa atin. Hindi natin, damay tayo Hindi natin binoto diba? Ito, again, hindi ko kayo sinisisi. Pero, tatandaan nyo, sa bawat gagawin ninyo, kabalikat nyo buong Pilipino. Mahirap yung katanggap kayo ng tanggap, tapos kayo naman, malambot ang puso, sige, boto natin. Kasi tutulungan tayo niyan. Alam mo, bahala na sila dyan. Problema nila dyan sa national. Basta tayo dito sa distrito natin, nakakatanggap tayo kay Kong ng mga regalo, ayos na tayo, di ba? Magbaha kayo dyan. Kami dito. Okay, may corned beef ako, may bigas ako, may sardinas ako, kada buwan, ayos na. Hindi mo alam, laki ng epekto sa buong Pilipinas. So, mag-iingat din po tayo. Sana wag po tayong swapang. Tingnan natin yung buong bansa.
Jay. Tsaka tsaka mabalik tayo dun na kanina dun sa sa mga ayuda na yan, sa mga ginagawa nilang pangungurakot sa bayan natin. Hindi, syempre, ang Banateros, hindi lang porket gano'n doon lang tayo kaya pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Hindi naman lang gobyerno or pinakamataas sa gobyerno ang gumagawa niyan. Hindi lang ang House Speaker, hindi lang ang Congressman, hindi lang Presidente. No? Kasi ginagawa din minsan ng mga nasa babayan, katanya mga kapitan, mayor. Pagdating sa mayor, may bawas na. Pag nilapag pa yung pera, yung mga ayuda, yung pera para sa tao, may bawas pa. At nangyari yan. Kahapon nung isang araw sa kaibigan ko nga hindi ko lang babanggitin pangalan. Matatanggap niyang pera 5,000. Nakita na yung pangalan niya. Kinabukasan, nakukunin niya na yung pera, wala na daw yung pangalan niya. Nako. Tapos nung ibinigay na sa kanya yung pera niya ngayon, 3,000 na lang. Nako, yan ang sinasabi natin 5,000 yun sa napunta yung 2,000. Di totoo yan, hindi ako nagbibiro. Totoo yan. Kasi kahit sa sa mga proyekto na lang ng gobyerno, pag maraming dinadaanan, ang napupunta sa pinakababa, parang tira-tira na lang. Yan yung sinasabi nila sa Bicol Express. Marami dyan daw, maraming contractor dyan sa Bicol. Ang mga dyan sa Bicol, kahit, real talk to, dyan sa Bicol, maglibot-libot kayo, magtanong kayo kung sino ang may-ari ng mga pinakamalaking hotel, pinakamalaking resort, pinakamalaking negosyo, magugulat kayo. Dahil, mga politiko. Yun talaga, mga may-ari dyan. At ito kaya nga, napaka-importante, mga kababayan, na alisin na natin yung korupsyon. Ito, tandaan nyo lang, mga kababayan, ngayong darating na eleksyon, bubuhos po ang pera. Lalo-lalo na sa mga manok ng administrasyon. Wala pong problema doon. Pag binigyan kayo ng pera, kunin ninyo. Dahil pera nyo naman yan. Pero ito lang tatandaan nyo. Ang pera, ilagay nyo sa bulsa. Pero ang boto nyo, ilagay ninyo sa balota. Yan. Okay? Sa puso nyo dapat. Sa puso nyo. Cheesy, no? Okay, so may dugtong ka, partner. Pero ako may sabihin. Sige, sabihin mo na. Kasi sabi mo, bubuhos ang pera. Oo. Alam niyo, yung sinabi mo din, yung mga, yung sa mga... Justice. Yung sa mga, kinakabitan ng mga tarpaulin nila. Billboard. Alam mo ba kung magkano budget nila dyan? So, sige, ipasok na natin to. Isang political writer at commentator na nagpaliwanag kung bakit hinabol ng gobyerno si Pastor Apollo C. Quiboloy. Si MJ Mondihar sa report. Kinumpirma mismo ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mayor Kay Carlson, na pumayag ang Pilipinas na dito ay proseso ang papel ng mga Afghan refugee na ginamit ng Amerika bilang translator at mga espiya na makialam sila sa pamamahala noon sa Afghanistan. Taong 2023 nang unang pumutok ang issue at napaimbestigahan na rin sa Senado. At para sa political writer at commentator na si Juna Bines, ang issue sa Afghan refugees ang naging mitsa sa operasyon ngayon kay Pastor Apollo C. Quiboloy at VP Sara Duterte sa ilalim ng Marcos government. Dahil nag-ingay ang SMNI at si VP Sara against the plan of the United States to put Afghans in the Philippines. So actually, yun ang pinaka-punot dulo niyan is the United States plan to hold a grip sa Pilipinas. Saad ni Bines, may kumpas ng US Deep State ang nangyayari ngayon sa bansa at ang mga investigasyon ng House Quadcom sa mga Duterte ay diversion lamang patungkol sa totoong ginagawa ng Amerika sa Pilipinas. The Marcos Jr. administration, under the dictation of the United States Deep State, they want to divide this country. They want to make this country a chaotic place. So that one day, kung gusto na nilang makipaggera sa China, wala tayong capacity to resist. Saad ni Bines, inaalis sa eksena ng US government ang lahat na nakikita nilang personalidad na makapagsasabi sa totoo nilang pakay sa Pilipinas. Isa na dyan si Pastor Apollo na binuo ang Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong miyembro sa buong Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakita ng US Deep State na independent ang KOJC sa gobyerno at iisang boses lang ang pinakikinggan at yon ang butihing pastor. At ayaw na ayaw ni Pastor Apollo na magpaalila sa mga puti kaya vocal ito sa kanyang mga pangangaral laban sa diskriminasyon ng mga Amerikano sa ating mga Pilipino.
Si Pastor Kibuloy ang pinaka-example. Nakakulong si Pastor Kibuloy because he was strong. Kaya dapat tayong mga Pilipino, milyon tayo na magsasalita. Kasi pag hindi tayo nagsasalita, I am almost sure I will follow. I will follow the footsteps of Pastor Kibuloy because nagsasalita siya laban sa US. Setyembre ngayong taon na mangyari ang 16-day KOJC siege. Pangyayaring tumatak sa isip ng sambayan ng Pilipino kaugnay sa kalupitan ng kasalukuyang gobyerno. Ani Abines, kabaliktaran ang ginagawa ng administrasyon sa mga taong convicted. Gaya ng drug mule na si Mary Jane Veloso na binigyan pa ng Malahiros welcome sa pag-uwi sa bansa. Dagdag pa riyan ang pagtistigo ng mga convicted criminal sa Quadcom laban kay dating Pangulong Duterte. Ibiruin mo, these people are going after righteous people. Just like Pastor Kibuloy, he's just serving his flock, he's serving God. Tapos yun ang binigyan ng tatlong battalion just to persecute him, and they enter a holy place, place of worship. Talagang a blatant abuse of human rights. Walang ginawa ang gobyerno natin. Habang may panahon pa, narito naman ang panawagan ni Abines sa liderato ng AFP at PNP. Sir, sana magkaisa tayo, tulungan natin ang Pilipinas dahil darating ang panahon, hindi lang si Pastor Kibuloy, hindi lang si VP Sara o si President Digong ang ikukulong nila. Lahat tayo ikukulong nila. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. At ayun na nga, syempre, no, yun na nga masama talaga dito, no. Talagang, etong sila Pastor Kibuloy, mga Duterte, at talagang may kamay dito ang Amerika. Ito yung katulad na tinatawag nila, Coach Oli, Partner J, na deep state, ano. Ito yung may kinalaman ito sa pagsasabwatan, no. Sa pagsasabwatan ng kung sino-sinong puwersa ng gobyerno. Ito, pinag-uusapan natin sa Amerika. So, na ang Amerika dapat hindi talaga nakakapasok dito sa atin sa Pilipinas dahil unang-una, ito po ay unconstitutional. Itong pagtatayo ng mga EDCA dito sa Pilipinas, nakasulat po yan sa batas ng Pilipinas. Bawal na bawal po yan. At hindi po dapat ginagawa. So, hindi ko nga alam kung bakit nangyari ito sa Marcos administration na ayaw naman ni Pangulong Duterte noong kanyang administrasyon. At syempre, no, sa kasalukuyan, parang dinudyos na naman natin ang Amerika na akala siguro natin makakatulong. Tama itong mga sinasabi ng writer na si Mr. June Abines regarding doon sa kapangyarihan, puwersa na ipinapakita ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, nakakapagsalita pa tayo pero darating ang panahon na baka lahat tayo kulong na nitong mga ito pag tayo ay nagsalita ng laban sa kanilang mga kagustuhan. Coach Oli. Alam mo, may balita ang SMNI at sang-ayon ako doon na ngayon, baliktad na, hindi na pulis ang nagpapakulong. NPA na ang nagpapakulong ng pulis. Convicted na ang nagpapakulong ng pulis. Baliktad na talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. At ito hindi malayo Tatandaan nyo itong sasabihin ko. Para pag nangyari, maalala nyo ay sinabi ni Coach Oli yan. Ang mga adik na ang magpapakulong ng pulis. Hindi na yung pulis ang magpapakulong ng mga adik or mga drug lords. Baligtad na po. Tandaan nyo. Sooner or later, mangyayari yan. Adik na. Ikukulong na kayo mga pulis pagka tayo hindi pa nagsikilos dyan. So, tatandaan nyo. Pero alam mo, medyo kabaligtad rin na po talaga ang nangyayari ngayon. At sabi nga, kailangan ng impeachment. Hindi impeachment kay BP Sara. At may mga balita akong nadidinig. Kahapon nga, pinag-uusapan natin yung impeachment kay BBM. At marami siyang impeachable offense. Lalong-lalo na itong EDCA. Isa po yan. At hindi lang yung EDCA, marami pa. Mangyayari lang po yan. Yan ay posible kung tayo po ay siseryoso sa 2025 election. Dahil po, wala tayong numero dyan sa Kongreso. Magagawa lang natin kung ano man ang nararapat na impeachment sa taong may nalabag kung tayo ay siseryoso. Bukod sa Senado, tandaan nyo yan,
This is very crucial. Kaya lagi ko ipapaalala to sa vlog ko. Tingnan ninyo kung sino-sino ang pipirma ng impeachment about kay Sara, sino-sino ang bumibira sa mga Duterte, sino-sino yung mga nag-aayuda dyan ng pangalan, etc. etc. Huwag nyo na po iboto yan. Ganti po tayo sa eleksyon. And then, yung sumisigaw ng impeachment, magagawa natin sa tamang panahon. Yun, Jake. Alam mo, Coach, naniniwala ko sa'yo kanina, na yung mga adik na yung magpapakulong sa mga pulis. Inuumpisa na ng mga NPA eh. Mo, ilang NPA nagpa-contempt sa mga pulis. 'Di ba? Sinimulan na nila na gano'n hanggang sa ngayon. Tapos puro pa mga adik yung mga kaso ng mga adik yung ginagamit nilang witness. Espinosa, si De Lima, 'di ba? Biro mo saan ka nakita pinalabas yung mga yan tapos biglang ginawang testigo. Tsaka yung about naman sa Amerika. Alam nyo mo, ano na to sa akin matagal na sa akin umano to niniisip ko na kung sakali man na gumaya ang SMNI or kung sakaling gumaya ang SMNI sa ibang mga media ngayon, kung pumayag sila sa ganun parang susunod sila sa utos sa kanila, siguro ngayon may prangkisa at may hanggang ngayon si Pastor baka kasama natin. At pangalawa doon sa Amerika, hindi kaya ito yung mga leader ng mga malalaking sindikato dito sa Pilipinas? Kasi nung panahon ni PRRD na talagang halos naubos yung mga negosyo nila dito. So ngayon nagulat tayo biglang nagbalikan. Biglang nagmura ang droga, biglang nagugulat na lang tayo na ang dami na namang mga negosyante ng mga Amerikano dito sa Pilipinas na wala tayong napapakinabangan. Hindi katulad nung panahon ni PRRD. Maraming ang China, sabihin na natin, or maraming nag-iimbest naging mga itiga-ibang bansa na investor ba? Or nagbi-business dito. Pero nakikita natin yung pakinabang. Sa ngayon, wala yung pag-travel nga ni Marcos sa iba't ibang bansa, wala rin tayong napakinabangan. Master. Okay, so yun na nga, Nakamute ka. Yeah, so yun na nga, nakakalungkot itong bansa natin ngayon kasi parang kung may nagtitimon man, medyo balanggado. Ibig sabihin ng balanggado, hindi natin alam. Wala tayong tiyak na paroroonan, Wala tiyak na paroroonan kasi parang ang daming leader sa Pilipinas. Isama na natin yung pangingialam siguro ng Amerika dito. Sa ating bansa. Kasi parang hindi ko alam kung may kasunduan ba to o katulad ng iniisip din na nakararami. Kasi unang-una, ayaw ng ating presidente ng Pilipinas ngayon sa Amerika. Pero biglang dumating yung pagkakataon na 360-degree turn na parang pumayag na siya. At katulad nga ng sinabi natin kanina, ayon doon sa mga political analyst at political expert, nadaanan pala nila ito na ang pagtatayo pala ng EDCA dito sa ating bansa ay unconstitutional. So, ibig sabihin, labag po sa ating batas. Kaya, ako maiintindihan ko Maiintindihan ko kung gano'n na lang ang pagnanais nila na mahawakan ang puwersa, ang kapangyarihan sa gobyerno ng matagal na panahon. Dahil nakakasiguro ako na alam nila na kapag sila ay nawala na sa pwesto, ito talagang maipa-file sa kanila ng mga kaso, babalikan sila nito. At ito mga legit talaga ito. Hindi katulad ng mga fina-file nila sa mga Duterte na halos hindi sila makakuha ng matibay na ebidensya sa kanilang mga binibintang. Pero ito, on record po ito ng mga ginagawa nila. Itong pagpapapasok ng EDCA, yung mga gaganapan sa gobyerno, katulad ng pag-import natin ng mga agricultural products natin, marami pong nalabag na batas doon. At ito pong ginagawa ng Quadcom, lalo-lalo na, marami po ang nagsasabi ng mga eksperto na talaga namang ito ay unconstitutional at talagang parang nagtitrip na nga sila para lang madurog nila ang mga Duterte at mawalan ng kapangyarihan, mawalan ng pangalan,
mawalan ng popularity ngayong darating na mga susunod na eleksyon. Coach Oli. Pero sa isang banda, maganda na rin yun. Ako, nakitaan ko na yung good side doon kung bakit nila ginagawa kay Pastor Kibuloy yun. Dahil alam nila na talagang threat si Pastor Kibuloy dahil malapit siya kay PRRD. At the same time, ngayon, alam nila, hindi traidor si Pastor Kibuloy gaya nung iba na ginamit lang ang mga Duterte, pagkatapos gamitin yung Duterte, flinas sa inodoro. Kinalaban na. Ngayon, nagkakitaan eh. Hanggang ngayon, hindi iniwan ni Pastor Kibuloy ang katotohanan, hindi iniwan ni Pastor Kibuloy ang mga Duterte. Sana ito'y nakikita na ng taong bayan. Lahat ng... Huwag po nating i-judge ang isang tao kasi hindi lang po si Pastor Kibuloy. Tatandaan ninyo, pag ang isang tao naligo ng demanda dahil malapit sa Duterte, ay nako, magduda na kayo. Kasi ano ba inaasikaso? Ngayon magpapasko na. Ano inaasikaso nila? Duterte pa rin. Hanggang sa dulo, Duterte pa rin. Pero ano, siraan dito, takot naman sila na magreklamo nung formal. Halimbawa, demanda. May demanda ba? Wala. Impeachment. Puro press con, press release, optics lang. Asa na impeachment? Wala. ICC, panayang announce nila. Asa ng ICC? Wala. Diba? So para ano to? Trial by publicity. Idiin lang ang mga Duterte. Yan lang ang talagang plano nila dyan. At syempre, para yung mga kaalyado rin ng Duterte, manahimik. Diba? Kagaya nga ni Pastor Kibuloy. Dugtungan ko lang sa iyo, Coach, no? Yung sinasabi mong trial publicity, yun naman talaga eh. Oo. Kasi biruin mo, isipin mo, maigi ang tagal na nilang pinaplano yan, pero walang nangyayari. Parang pinipilit lang nilang pahabain hanggang sa mapagtakpan nga talaga yung kabulustugan na ginagawa nila. Kasi parang nagpapalit-palitan lang eh. BP Sara, tapos kay Pastor, may isisingit sila kay Alice Goo, tapos babalik na naman kay BP Sara, babalik na naman kay PRRD, papupunta na naman kay Pastor. Pag ganun, paulit-ulit lang yung ginagawa nila hanggang sa manipula nila yung utak ng ibang mga Pilipino na kahit papano, may mga naniniwala pa dyan na pagmukain na masama ang Duterte, masama si Pastor, at sila ang mabuti. Talagang yan talaga ang nangyayari ngayon, Master. Ayun, ano? At Nakamit ka, Master. At syempre, katulad nga ng sinabi ni Professor Malutikia kagabi, mga kababayan. Ito na po yung huling pagkakataon natin. Ngayong 2025, para maayos natin ang ating bansang Pilipinas or all or nothing na tayo dito eh. Pagka hindi natin na ipanalo yung mga matitino na politiko, mga tatakbong kandidato sa 2025, magtatsaga na tayo sa ganitong gobyerno hanggang sa 2028. Or malamang, pagka napalakas pa nila ang kanilang kapangyarihan, baka dire-diretso na nila yan. Kaya napakahalaga, mga kababayan, na pipiliin talaga natin yung mga kandidato na kahit papaano ay babalanse o kung hindi man makakapagtanggal ng korupsyon o katiwalian sa gobyerno, maibabalanse man lang at may magtatanggol sa ating mga ordinaryong Pilipino. Kasi ngayon parang wala eh. Hindi na tayo napapakinggan. Walang nakikinig sa ordinaryong Pilipino. At kung matatandaan ninyo, yung mga bicameral o yung pagbabudget ng pera ng gobyerno, dapat po yan ay transparent. Dapat nalalaman ng taong bayan kung saan napupunta yung allocation na ganito, yung allocation na ganyan. And even sa bicameral, mga kababayan, ay hindi po nila pinapakita. Hindi pinapaalam sa ating mga Pilipino kung saan nila dadalhin ang pera. Magugulat na lang tayo, wala palang pondo yung PhilHealth, kulang ang pondo ng Department of Education. Ganyan po sila lumaro ngayon, mga kababayan. Wala silang pakialam sa damdamin ng mga Pilipino, wala silang pakialam sa mga nararamdaman ng mga Pilipino. At wala rin silang pakialam, kahit magreklamo kayo, basta mamimigay kami ng ayuda, dahil sa ayuda ay may Justisya. Justice. Tagalog, English yun, Tagalog ako. Ba't bigla ka nag-iba kanina? English eh. Justisya na yan. Kasi may nagkomentaryo dito, binabasa ko eh. Nagpi-please na siya. Mga kabanateros, panawagan sa mga taga Mindanao, please lang.
Marcos never again. Please, basahin nyo po. Kahit sabihin nyo yan sa sarili nyo. Oo. Kasi kami Okay. hindi na kami nabudol dyan eh. Di ba? Jay, may Hindi, dagdag tsaka ka ba? simulat sa pool naman. Oo. Doon naman lagi, di ba nung tumakbo to na, 2016, di ba, tama? Doon naman nalaglag yan eh, lagi sa Mindanao si Marcos. So yun nga lang, nung panahon na kasama sila ni BP Sara, syempre, bilang suporta kay BP Sara, binoto siya. So, yung please nyo, mas maganda na lang siguro sa lahat ng mga tiga Mindanao, Visayas at Luzon, wag na ulit tayong kasama ko doon, ha? Oo, kasi sa lahat ng Banateros, ako lang bumoto kay Marcos. Yun, no? Oo. Kaya medyo masakit, no? At Guilty ka pala, Damay kami. Ha? Damay. Pati tuloy kayo damay. Totoo mas okay pa kami. Kasi ginawa namin eh. Kasalanan nyo. Kasalanan namin eh. Yung mahirap sa inyo eh. Hindi nyo na ginawa, nadaway pa kayo. Damay pa. Yun yung mahirap doon. Okay, so ayan na nga mga kababayan. Pero kahit papaano, hindi naman puro pangit ang nangyayari sa mga Duterte. Dahil kamakailan lang si BP Sara Duterte ay nakatanggap ng pagkilala, mga kababayan. Nakatanggap ng pagkilala dito sa San Sebastian College. Nasaan ba yun? Oo. San Sebastian. San Sebastian College, okay? Ito, paglilingkod ni BP Sara sa bayan, kinilala ng San Sebastian College Recoletos College of Law. Yan. Okay, so ito kinilala ng San Sebastian College Recoletos College of Law sa isang testimonial dinner ang paglilingkod ni Vice President Sara Duterte sa bayan. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, mga partners, ay talaga naman, marami pa rin ang naniniwala kay BP Sara Duterte. So, ito, San Sebastian College ito. Kumbaga, baka pwedeng medyo magkaroon sa kanila ng masamang tinapay itong Marcos administration kasi kinikinala nila si BP Sara Duterte. Pero nagpakita sila dito ng katapangan sa pamamagitan ng pagbibigay, ng pagkilala sa pagtatrabaho ni BP Sara Duterte. At ang balita ko, si BP Sara Duterte, si Pangulong Duterte, baste ito, Baste sila, Oo nga, di ko alam. Ngayon ko lang nalaman, baste pala ito. Baste pala sila, no? So, ibig sabihin, talagang, ang dyan sa mga San Sebastian College, yung mga nagiging abogado dyan, mga partners, ay talaga namang magagaling. Yan, ang bunga, President Duterte. Hindi, BP Sara Duterte. magkapit-bahay pala sila. Kasi si BP Sara, baste. Si PRRD, Beda. San Beda. Magkapit-bahay siya, halos magkatapat yan. Isang stoplight lang yan eh. Ayun. Tapos si Romualdez, si BP Sara, si BP Sara? Sebastian. San Sebastian. Baste, kung tawagin. Si PRD, San Beda. Beda. Si Romualdez, Bida-Bida. Ayun, nakuha mo. Kuha-kuha. So, Pero Sige, sorry. tunay ba yung diploma? tunay. Tunay ba yung diploma mo, BP Sara? Nagtatanong lang kasi may mga balita ko, mga politiko, may mga peke yung diploma eh. Sabi ni Alan. nga pala sa balita, no? Sige, Master, ikaw. Sabi ni Alan Peter Cayetano magaling si Senator Bongbong Marcos kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral at peke galing ata sa recto yung diploma niya. Yun ang sabi, di ba? Malapit lang yan, San Beda, Baste, tapos lakad ka konti. Recto na yun. Recto na. Tapos lakad ka pang konti, bida-bida. Jay, ikaw na. Tsaka si Marcos, Master, Coach, kinilala rin yan Mas mataas ang pagkakilala kay Marcos. Adik nga lang. Sorry. Sabi nila, di umano. Huwag ganon. Pero ito pagkatapos nung segue lang tayo ng konti kasi masyadong bugbog na siya. Ay, ganda, di ba? Tsaka isipin mo, tingnan mo, Coach. Tapos ka na ba, Coach? Isipin nyo, yung presidente, di umano, adik. Si Marbil, mas mataas yung kaysa kay Pardo, di ba? Oo. So, ang sinabi ni Marbil, hindi daw pag-addict yun. Pag tumikim lang daw or gumamit lang sa pamamaraan sa trabaho. Hindi daw addict yun. So, ano pa bang aasahan natin sa mga ilalim yan? Sa mga nasa baba nila, kung anong tingin nila?
So, ganun at ganun pa rin yan. Baka yung sa baba yun, sila na nagbibigay. Yun lang. Yun lang ang masama doon. Baka nga. Eto, para malakas ka, Pag magdadagdag ka ng oras, pupunta ka dyan, maghapon ka, andyan ka na ng madaling araw, mag-i-stay ka dyan, nakasuot uniforme ka, may hawak ka pang shield, naka-helmet ka pa na mabaho, overtime ka dyan, dagdag oras. Parang halimbawa, hanggang dito yung pirmahin. Eto, anuin mo, pirmahan mo lahat yan. Magkulong ka ng 3 araw. Oo. Pero ito, nagkukulong kasi ng baka hindi nila alam, nagkukulong ng 3 araw. Tapos paglabas, magtatanong kung ano na nangyayari sa Pilipinas. Ito pa, dahil dyan sa sinasabi yan ni Police Brigadier General Fajardo na ginastify niya yung sinabi ng kanyang amo na si Marbil, napakarami ngayon ng mga krimen. Meron ngayon, sinunog yung biktima. Sinunog. Sa tingin nyo, pag ikaw, sumunog ka ng tao, tingin mo matino pa pag-iisip nun? Nagdadagdag ng oras. Nagdadagdag lang. Social user lang yun. Social user. Parang justice lang yun. Okay? So anyway, puro tayo puro tayo mga negatibo. So dito naman tayo sa positibo. Mga panukalang batas para sa pangangalaga ng kalikasan na isulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kung ano ang mga ito, alamin sa balita ni Daniela Paulite. Isa sa mga pangunahing advokasya ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pangangalaga sa kalikasan. Kaya naman nais niyang pagtibayin ang mga batas na nagsusulong ng sustainable development at protection sa kalikasan. Ayon sa Environmental Performance Index ng 2024, ang Pilipinas ay nasa ika-169 na pwesto mula sa 180 na bansa. Patunay ito na nahaharap ang bansa sa malalaking hamon sa kalikasan, kabilang na ang polusyon, deforestation at climate change. Bilang tugon, nais paigtingin ni Pastor Apollo ang Climate Change Act sa pamamagitan ng Climate Change Adaptation and Mitigation Act, upang gawing mas komprehensibo ang mga estratehiya upang matugunan ang epekto ng climate change, kabilang na ang paghahanda sa mga kalamidad. Isa sa mga naisip ni Pastor Apollo ay ang pagtatayo ng large-scale dams at reservoir upang makontrol ang pagbaha at pag-regulate ng supply ng tubig. Gagawa ng large-scale dam na yun po ang mag-store ng mga tubig ulan sa mga rainfall, dun isa-store at saka in case po of drought, in case po of scarcity of water, dun yun na naman ang gagamitin. Pwede pang industrial, residential, part na po yun sa gagawin ni Pastor, para i-mitigate yung climate change din and adaptation also. Sa ibang bansa tulad ng Singapore, nag-invest ang gobyerno sa mga komprehensibong sistema ng proteksyon laban sa pagbaha at mga coastal defense. Kasama dito ang pagbuo ng Coastal Inland Flood Model at nature-based solutions tulad ng mga seawall at mangrove upang labanan ang pagtaas ng tubig dagat. Sa Netherlands, mayroon silang advanced dike system, storm surge barriers at flood-proof infrastructure upang maiwasan ang mga pagbaha. Ang Netherlands ay nagsusulong din ng climate resilient urban planning na gumagamit ng green roofs at mga surface na tumutulong mag-absorb ng tubig ulan. Para naman matugunan ang problema sa waste disposal at makamit ang zero waste, nais ni Pastor Apollo na paigtingin ang ecological solid waste management sa pamamagitan ng mas mahigpit na mga regulasyon at magtataguyod ng recycling initiative. Sa ilalim ng Waste Management Improvement Act, nais ipatupad ni Pastor Apollo ang eco-composting receptacle. Importante po talaga sa Waste Management Improvement Act yung pag-implement ng higher penalty for violations ng pagbabasura. At pangalawa po, to promote community-based recycling initiatives through funding support. Dito sa ECR, kumbaga, sinusort po yung mga ano ba yung mga biodegradable, non-biodegradable, ano yung recyclable. So after yung mga pwedeng i-recycle, gagamitin, ayun po, at saka yung pwede namang gamitin for composting, yun naman po ang i-sort out po sila para po magiging fertilizer naman, para po sa gardening na naman. So kaya po, nagiging useful.
Ang mga bansa tulad ng Switzerland, Sweden at Denmark ay ilan sa mga nangunguna sa pamamahala ng basura at pagtataguyod ng mga sustainable na solusyon upang labanan ang epekto ng climate change. Halos 100% ng kanilang basura ay nire-recycle o ini-incinerate upang gawing enerhiya. Habang ang Japan naman ay kilala sa kanilang disiplina sa waste minimization at recycling. Pangunahing isinusulong din ni Pastor Apollo ay ang Greening and Beautification Project. Sa ilalim ng proyektong ito, target na makapagtanim ng 10 milyong puno kada taon upang maprotektahan at mapalago ang mga kagubatan ng bansa. Bahagi din ito ang geotagging upang mamonitor ang paglago ng mga puno at maiwasan ang iligal na pagtotroso. Ang plano po ni Pastor is 10 million trees a year. Kung sakali nga po na uupo siya at saka nationwide, which is kayang-kaya. Diba? Hindi pa nga nakaupo si Pastor bilang senador. Ayan po, every week po ang ating tree planting. At hindi lang tree planting, pati na rin po ang cleanliness drive. Kung track record lang ang pag-uusapan, nariyan ang Exhibit A ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang napakagandang Glory Mountain at Prayer Mountain sa Davao City na dati kalbong bundok na ngayon ay malaparaiso ang ganda dahil sa mga puno at nagagandahang bulaklak. Ang mga proyekto tulad ng Glory Mountain at Prayer Mountain ay bahagi ng mas malawak na pananaw ni Pastor Apollo upang ang Pilipinas ay maging isang first world country. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Alright, so ayun, napakaganda nito mga kababayan. Talagang habang tumatagal, lalong lumilinaw sa atin na yung mga makakapagpaganda sa ating bayan ay yung mga wala pa sa politika. Kaya lang sila pumapasok dahil parang siguro nakikita nila na walang pag-asa kung pananatiliin natin na ang magmamanage ng ating bansa, ito yung mga kasalukuyan. Kaya nga, ito napakagandang pagkakataon ito na pagpasok ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa politika dahil kahit papaano, yung mga Pilipino ay nagkakaroon ng pag-asa. Hindi lang si Pastor, marami dyan na tumatakbo, si Marcoleta, buong PDP laban. At ito, tinaas naman ang kamay ni PR ni Attorney Vic Rodriguez. Isama na rin natin yan. Kasi kailangan talaga natin na makakampi sa Senado, sa Kongreso, para nang sa ganun magkaroon tayo ng match dito sa mga naghahari-harian sa gobyerno ngayon. Parang awa nyo na. Kung gusto nyo na umunlad ang Pilipinas, pero kung kontento na kayo sa ganitong patakaran, ganitong pangyayari o sitwasyon ng ating bansa, kayo na bahala. Coach. Ako, meron akong isang panawagan kay Pastor. Siguro request ko na rin kay Pastor Kibuloy na idagdagan yung panukalang batas na kanya pinaplano, yung padagdagan ng contempt rooms. Kasi kung magtutuloy-tuloy pa itong grupo nila Paduano, palagay ko mauubos ang kalahati ng Pilipino, makukontempt dyan. Ilan ba pulis natin? Mga nasa, alam ko, mga nasa, 20,000? Oo, baka mamaya, 20,000 plus. Kasi baka maging... Police ba? Police? Police. Nasa 200. 200,000? Dagdagan nyo. 20,000 o 200,000? Hindi ko parang yun. Parang ganun sige na yun. Pero marami na yun. Mas maganda ready tayo, di ba? Kasi mahirap naman sa... Halimbawa, ikukulong. At wala ng contempt room o dali mo sa women's correctional. Mahirap yun. Hindi naman convicted yung tao. Wala namang kaso. Bas bigla mong dadalahin doon. Kawawa. Wala namang... Sa bagay, justice. May ayuda naman pala. Justice. Yeah. Sige na nga. Tama. Yung dami kong alam yung pulis pala natin, baka nasa 200. 200. So, kailangan... tama, 200. Wala ba dagdagan? Pastor, baka sakaling kasi ang galing mag-aral ni Pastor, Alam mo, yung... Walang hiya ka. Walang hiya ka. Akala ko nung sasabihin mo. Akala namin kung sasabihin mo. Naisip mo ba yun? Talagang sunod-sunod ng pinapakontempt Hindi, tingnan nyo yung panukala ni Pastor, detalyado. Hindi yung parang, pinapangako ko sa inyo ay tayo ay magkaisa. Hindi ganun, hindi generic. Diba? Detalyado, alam mo na talagang inaaral. At saka, yung solusyon niya sa baha, yung paraan, hindi yung pondo. Correct. Kasi di ba, may flood control projects. Ito ang pondo, bilyon-bilyon.
Tapos biglang binaha. Baha pa rin. Kay Pastor Kibuloy, anong paraan niya para gawin ito? From planning. Diba? Coach, from planning to execution. Lahat, detalyado. At may resibo kasi kalbo partner, sorry ito ay... Magsusombrero na ako bukas. Kalbo yung yung Prayer Mountain tsaka Glory Mountain. Oo. Kalbo yun dati kasi wala po tayong pinapatamaan. Dating kalbo yun. Excuse, pero Banat ba? kita mo ngayon, napakaganda. Marami. Ano to? Basta makapal ang pananim doon, magaganda. Actually, parang mayabong. Pati yung mga bulaklak parang naka-attention Yeah. Meron silang talagang nakaayos. Militering. Organized na organized. Hindi yung parang kulot, yung gulo-gulo yung buhok. Parang ako yun Dalawa lang kami Hindi, pero palagi pagka nagkita kayo ni Pastor Tino, baka sakaling maayos pa niya yung Kasi napalago niya yung Prayer Mountain tsaka But seriously, may resibo Diba? Yung isang mama nagtatanong, ano bang gagawin natin sa climate change? Si Pastor, anong niya? Paraan. Solusyon. Detalyado. At higit sa lahat, resibo. Yun ang matindi ron kasi nagawa niya na. Yun lang, isama. Pastor, maglagay ka kayang contempt rooms dyan. Mga ilan. Madagdagan. Kasi ang pulis natin is 228,000. So ilang yun? Contempt room yun. May mga third floor pa, no? Oo. Balak talaga na ubusin ng pulis. Last message, parang Jay. Yun, siguro naman yung ibang mga senator na pagbigyan na natin ng ilang ulit at wala namang nagawa. Labas ho dito sila Senator Bongo, Senator Bato, yung mga walang nagawa dyan na senator na pagbigyan natin. Gasino na lang po kung pagbigyan natin si Pastor. Na alam nating may magagawa para sa bayan. At alam natin may maitutulong. At dito nga sa komento, number 1 si Pastor sa Mindanao. Itong nagkomento, nag-load pa daw siya ng 500 para lang may comment yun. No? Okay na. Okay na siya. Okay na siya. Okay ka na ba? Ibasa na namin, ha? Hindi kasi nagmamakao siya, nagpa-load pa daw siyang 500 para lang. Naman yun, may katotohanan yun. Kahit naman sa Visayas, Mindanao, Luzon, maaaring mag-number 1 si Pastor. Kasi yun ang una, mali din kasi style ng gobyerno Nang dahil sa kanila, doon lumabas ang mga magagandang gawain ng KOJC at ni Pastor. Hindi nila naisip yun Yan tuloy, ngayon naging tinik sa lalamunan nila. Kaya maya't maya yung pagpipipetisyon kay Pastor. Pero ako, mga kababayan, sana pagbigyan natin. Kasi kung yung iba nga ng mga senator, ng mga nakaupo ngayon, pinagbigyan natin ng hindi lang isa, kundi 2, 3 beses. Wala naman nagawa sa bayan. Pagbigyan ho natin si Pastor. Number 52 sa balota. Siyempre, isama na natin dyan ang buong PDB laban. At yung mga party list natin dyan, Bisaya Gyud, Ipanaw, at PPP. Yan. At marami pang tayong iba, Nakamute ka ata, Coach. Hindi. Okay ako. Alam mo yung kay Pastor Kibuloy, sana, kasi may kasabihan na tayo naman ang bumuboto. No? In a way, partly, kasalanan natin pag talagang nagkaloko-loko No? So, this time, eto na po ang ating bawi. Bumoto na po tayo ng tama at higit sa lahat may resibo. No? Kita naman natin kay Pastor Kibuloy, pinagbigyan tayo, tumakbo siya. Kahit nung panahon ni PRRD, hindi nga siya tumakbo, hindi siya kumuha ng posisyon But this time, nakikita niya na kailangan na ng Pilipinas ang kanyang serbisyo. So tayo naman, iboto natin yung mga tama. Ako, I suggest na straight nyo na yan. At parang awa nyo na wag na si Lito Lapid, pambihiraan. Pambihira naman. Wag na tayong mag-anuhan dito. Si Risa Ontiveros. Parang awa nyo naman na. Mas madalas pa si Trillanes sumatid ng hearing kaysa kay Lito Lapid, pambihira. Buti pa si Trillanes Pero madugtong ko sa iyo, Coach, yung kanina sinabi mo, doon natin napatunayan na hindi gahaman sa kapangyarihan si Pastor. Kasi isipin mo tumakbo bilang presidente si
dating Pangulong Rodrigo Duterte na pwede na siyang ipanalo nun ni Pangulo, PRRD. diba? Ni PRRD. Tumakbo si BP Sara bilang Vice President. Ganon din, hindi siya tumakbo. Doon mo na makikita na at doon mo napatunayan talaga na kung sakali mang maihalal si Pastor Apollo Siquibuloy bilang senator, doon natin mapapatunayan, doon pa lang makakasiguro na tayo na hindi siya gahaman sa kapangyarihan. Correct. Kasi kung yung ibang ang politiko na mga tinulungan niya, ginamit ang mga Duterte, si Pastor, never niyang ginawa yun. Ngayon lang kasi nga, sobra na. No, parang nakaano na siya na panahon na to para kumilos ako. Ayun. Master. Oo. So yan nga, tama yung mga sinabi ng aking mga partners dito. At si Pastor Apollo Siquibuloy ay hindi power hungry. Kung tutuusin, pwede siya kumuha ng sa gobyerno, kahit anong posisyon sa gobyerno nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi niya yung ginawa dahil nga siya ay mayroong tinatawag na delikadesa. Kaya naman, sa pagkakataong ito, sana naman makinig na tayo kay PRRD. Noong nagdaang eleksyon, hindi tayo nakinig doon sa eksperto sa pamumulitika na walang iba kundi si Pangulong Duterte. Kaya tingnan nyo kung ano nangyayari sa ating bansa ngayon. Sana this time, maawa naman kayo sa bansa natin. Kung hindi kayo naaawa sa sarili nyo, maawa na lang kayo sa bansa natin. Maghalal tayo ng mga bago, matitino, yung may resibo, katulad ng number 52. Pastor Apollo Siquibuloy at yung PDP Laban at lahat pa ng sa tingin ninyo na may maidudulo talagang maganda sa ating bansang Pilipinas. Okay?